Hello guys. So, ito na, dumating na yung package na hinihintay ko. Buksan natin. Wala pa akong idea kung ano yung actual na itsura nito. Hindi ko pa talaga siya nabuksan. So, ngayon natin bubuksan. Nga pala, ito ay relo. Bibigyan ko na kayo ng spoiler. Relo to. At makikita nyo kung anong relo to pagbukas natin. In-order ko siya sa Lazada via Lazada, pero ang seller nito ay Time Depot. So, trusted seller naman. Okay. So, it's a G-Shock. So, pansin natin walang plastic ng Lazada or anything katulad nung una nating review yung item. So, it's a G-Shock watch. Lapit na. Mahirap lang talaga siyang buksan. Sirain na natin yung plastic. Okay, finally. G-Shock. So, ito yung first time ko magkakaroon ng ganitong relo. So, upon opening receipt from the seller, which is strange kasi hindi Time Depot. Mamaya ipakita ko sa inyo na talagang Time Depot yung seller nito sa Lazada na pinagbilan ko. Pero strange lang. I don't know if this is the courier or what. So ito yung receipt. At syempre, warranty ng G-Shock. And syempre, yung module o yung manual ng G-Shock. Makapal siya kasi hindi lang English yung laman nito. Ang daming language siya. Pero English ay mga ganyan lang siguro makapal. So, ito yung module niya. 3403. Hey, let's open the watch. Oops, sorry. Hindi pala kailangan alugin. Hindi ko sure kung meron tong tin can. Meron. Meron siyang tin can. Which only shows na ito ay genuine watch. Okay. Excited ako makita kung itsura nito, guys. Ready na kayo? Oops, wala pala. Sorry. There it is. Okay, so naka-plastic siya para syempre protection. And this is the G-Shock GD350 1B. Sorry, hindi nakafocus. Hintayin natin mag-focus. Yan. It has a negative display. Hindi katulad ng ibang digital watches. Negative siya. Okay. So, anong kinaganda ng watch nito? Una sa lahat, ito yung pinili ko dahil meron siyang vibe alarm. So, makikita nyo dyan sa screen, medyo hindi nagka-focus. Yan, meron siyang vibe alarm. So, ibig sabihin, pag nag-alarm siya, magbabibrate sa kamay mo. So, kung hindi mo marinig, if ever hindi mo marinig yung alarm sound, manonotify ka pa rin kasi magpa-vibrate yung watch na to. And, itest natin yung vibration. Yes, it is working. And illumination, it is very bright. Okay, so this is the G-Shock GD350. So, tingnan natin kung gaano siya kalaki kapag suot.
Ganyan siya kalaki. Sobrang ganda ng relo. Okay. So, punta tayo sa kung saan ko nakita to sa Lazada. So, ito yun. Ayan siya. Okay. So, ang price niya ay 4,995. Hindi nagka-focus yung camera natin ngayon. Ayan, 4,995. So, kita nyo naman sa screen, Time Depot siya at makikita nyo rin sa baba, Time Depot. So, ito yung pinag-orderan ko na item na to. Okay. Ayan. Pero, hindi ko siya binayaran ng 4,995. Bakit? Kasi, meron akong ni-return na watch. Ang watch na yun ay, ito. Magpa-flash sa screen nyo ngayon. Yan. Hindi ko siya nagustuhan kasi hindi siya ganun kalaki. Sobrang liit niya. And not as advertised. Yun yung reason ko kung ba't ko siya ni-return. So, ni-return ko siya sa Lazada using LBC. Kukwento ko siya sa isa pang separate video. So, para may preview kayo kung anong klaseng watch to. GD351B. Dito sa website mismo ng Casio G-Shock. Para siya sa mga mahilig sa itim na relo. At saka yung gustong nare-remind palagi ng kanilang alarm. Kung hindi nila marinig yung phone nila. Or nasa maingay silang environment, saktong-sakto tong relo na to. So, worth it siya para sa price. May voucher ako kaya ako nabili ng mas mura ito. Dahil nga, may binili na akong relo dati. So, yun guys. So, maganda ba siya? Yes, maganda yung relo. And I highly recommend sa mga watch enthusiasts o sa mga nagbabalak bumili ng relo, lalo na G-Shock. Sobrang ganda ng relo na to. Actually, first time ko itong G-Shock na relo, katulad ng sabi ko kanina. Pero dahil sa dami na napanood kong video tungkol dito sa Casio G-Shock GD350, maganda siya talaga at highly recommended ng maraming watch enthusiasts. So guys, I will leave the link sa description sa baba para makita nyo rin at baka sakali magustuhan nyo at bilhin nyo yung watch na yan. So thank you for watching again guys. This is Lazada Warrior.